Inamin ni Coach Tim Cone na nananabik ang lahat ng players para sa susunod na assignment ng Gilas Pilipinas. Inilabas din ng FIBA ang bagong pwesto ng Gilas sa FIBA qualifiers. 4 na players kasama si Renza Bando pwedeng i-consider ni Coach Tim Cone para sa pambansang koponan at magiging role ni Renza Bando sa Gilas kung sakaling hugutin ni Coach Tim Cone, inilabas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Nagdulot ng saya sa bansang Pilipinas ang katatapos lamang na kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Bunga ng naitala nilang 2 sunod na panalo at bukod sa supporters ng koponan, hindi rin maikakailang nasiyahan ang mga players na kasama sa Hanay. Kaya naman sa interview ng media nitong nagdaang mga araw lamang, hindi napigilan ni Coach Tim Cone na ibulalas ang tila pananabik ng kanyang mga players sa susunod nilang assignment. Ano nga ba ang mga naging pahayag ng butihing coach? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Sa tingin ko, walang isa man sa aming koponan ang hindi nananabik sa pagdating ng Hunyo para maituloy yung nasimulan. Nag-enjoy kasi ang lahat dun eh. So yung sinasabing June, practice po nila yon para sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Riga, Latvia, kung saan makakabakbakan po ng Gilas Pilipinas ang Latvia at ang Georgia. Gaganapin po yan sa July 2 to 7. Pero bago yon, may imbitasyon na po silang nakuha mula sa 3 bansa sa Europa. At ito na nga po yung Slovenia, Czech Republic at ang Lithuania. Magandang preparation po yan para sa kanila sa OQT, di ba? Pero doon pa rin po tayo sa nilulook forward po ng lahat ng players na sana June na. Ibig sabihin, sabik na po silang lumaban ulit para sa bansa. Ang ganda kasi ng simula nila, di ba? Wala po silang talo doon. Tapos yung Olympic Qualifying Tournament, malalakas po makakalaban nila dyan, Latvia at ang Georgia. So para sa akin, kung ikaw talaga yung player, hahangarin mo talaga na sana andyan na yon. Sana tuloy-tuloy para malaman natin kung ano na talaga, di ba? Bago pa ang schedule na bakbakan ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong at Chinese Taipei, naglabas na ang FIBA ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers Smart Power Rankings Volume 1. Sa nasabing Power Rankings, nakaposisyon ang pambansang koponan sa ika-4 na pwesto. At matapos ang ilang araw, February 29, matapos gapiin ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong at Chinese Taipei, inilabas naman ng FIBA ang FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers Smart Power Rankings Volume 2. Tanong, ano ang kasalukuyang pwesto ng Gilas sa nasabing bagong labas na Power Rankings? Tutukan po natin ang inilabas na report ng FIBA. Sa kasalukuyan, nakapwesto po ang Gilas sa ika-3 pwesto. Ibig sabihin, tumaas na po sila nung isa. Dati kasi pang-4 ang Gilas sa unang edisyon po ng Power Ranking para sa 2025 Qualifiers. February 21 po yung petsa nun. At ngayon, number 3 na po sila. At hindi lang po yan ha, ito pa ang sinabi ng FIBA tungkol sa ating koponan. Dapat ikatuwa ng fans na ang Gilas ay walang dudang pinakamahusay na offensive team sa ngayon sa qualifiers, kung saan 6 na players nito ang nag-a-average ng hindi bababa sa 9 na puntos bawat laro. Again, number 3 na po tayo sa Power Rankings. Pero ma-remind lang po natin ha, sa kasalukuyang ginaganap na FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers lang po yan. Mas maganda po yung malinaw, di ba? Anyway, kahit ano pa yan ha, malaking karangalan po para sa ating bansa ang tanghaling ikatlo sa nasabing qualifiers. Ito talaga yung nagpapakita na may tinrabaho po yung kupunan sa dalawang magkasunod na bakbakan, di ba? At yung susunod na window sa November pa po yan. Medyo matagal pa pero naniniwala po tayo na makikita natin ang mas mahusay na Gilas sa mga susunod na bakbakan. Bakit? Kasi dadaan po sila sa Olympic Qualifying Tournament. Ang titigas po ng kupunan doon. Ibig sabihin, mahahasa po silang mabuti doon. At yung experience nila sa OQT, madadala po nila yan sa qualifiers. By November po yan. Habang pumapangatlong Gilas sa Power Rankings ng FIBA sa qualifiers, tila magiging malaking hamon naman kay Coach Tim Cone ang pagpapanatiling buo ang kupunan sa magiging kampanya nito sa susunod na 4 na taon. Base sa report ni Kinito Henson, hindi available si Kevin Kembao sa November para sa ikalawang window ng qualifiers. Bukod dyan, hamon din ang pagdating ng SEA Games at Asian Games na hindi sakop ng FIBA, kung saan Gilas ang kasalukuyang kampyon na ayon kay Dadin, baka hindi payagan ng bilig ang ilang players ng Gilas Pilipinas.
Kaya nakikita niya na pwedeng i-consider ni Coach Tim ang pagpasok ng 4 players. Tanong, sino-sino nga ba sila? Tutukan po natin ang report ni Quinito Henson sa PhilStar. Ang 4 na players na pwedeng isaalang-alang ni Coach Tim na maisama sa Gilas ay sina 6'7" Justin Baltasar, 27 years old, 6'5" Arvin Tolentino, 28 years old, 6'2" Jordan Heading, 28 years old, at 6'2" na si Renza Bando, 25 years old. Lahat sila wala pang edad 30 at dati nang naglaro para sa Gilas Pilipinas. Agree po tayo kay Dadin kasi malaki po yung magagawa ng mga nabanggit na pangalan para sa kupunan ng Gilas. Lahat sila kasama na po dati. Medyo hindi lang sila pinahalad ngayon na makasama sa hanay, di ba? Pero kung mabibigyan ng pagkakataon sila, naniniwala po tayo na malaki ang magiging role nila sa kupunan. Katulad ni Renza Bando, isa po siya sa mga paborito ng fans nung nagdaang World Cup, di ba? Nakita ng lahat yung kanyang performance, lalo na doon sa bakbakan ng Gilas sa China. Kuminang po talaga siya doon. Ang laki ng ambag niya po doon. Of course, lahat naman nagambag, di ba? Pero sa tindi kasi ng athleticism ni Abando, parang sa tingin ko pwede siyang bumalik talaga sa kupunan eh. Pero lahat po ng binanggit ni Dadin, deserving po sila talaga. Katulad ng ating nabanggit, lahat ng inilabas na pangalan ni Dadin Quinito Henson ay walang dudang may kakayahang magbigay ng magandang performance para sa pambansang kupunan. Pero kung tatanungin natin si Quinito Henson, ano sa palagay niya ang magiging role ni Justin Baltasar at Renza Bando sa Gilas Pilipinas? Tutukan po natin si Quinito Henson sa kanyang report sa PhilStar. Pwedeng pamalit kay Kevin Kembao si Justin Baltasar sa November. Pwede namang maging backup si Renza Bando kay CJ Perez or Dwight Ramos. Ma-remind lang po natin suggestion po yan ni Dadin Quinito Henson in case na magkaroon ng problema sa players ng Gilas Pilipinas. Pero paniwala din po tayo na makakapag-perform sila ng maayos sa anumang kompetisyon na lalahukan ng Gilas kung makakasama po sila sa hanay. Of course, depende yan kay Coach Tim. Pero dahil may dati na po silang ginampan ng papel sa pambansang kupunan, posibleng i-consider sila ni Coach Tim Cone. Katulad ni Renza Bando, sobra yung sigawan ng fans sa World Cup. Ibig sabihin, may impact siya sa team. May quality yung kanyang galaw, di ba? At kapag pinag-usapan natin ng isang Renza Bando, may isip mo talaga yung kanyang injury, di ba? Kung kukumustahin natin sa Renz ngayon, matapos ang napakadelikadong bagsak niya sa isang bakbakan ng kanyang kupunan kung saan involved si Onwaku, base po sa report ng East Asia Super League, handa na po siyang bumalik sa aksyon. Magaganap ang kanyang pagbabalik ayon pa rin po yan sa EASL sa March 8 to 10 sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City. Pagpapatunay na healthy po siya ulit. Wala na pong injury. Pwede na siya ulit maglaro kahit saan, kahit sa Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.